Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta kayo? Ako'y masaya at excited na makasama kayo sa isang makabuluhang usapan na tiyak na magbibigay liwanag sa ating mga puso. May tanong ako, ano nga ba ang tunay na layunin ng buhay? Para saan ba tayo gumigising araw-araw? Napakagandang tanong, di ba? Ngayon, pag-usapan natin ang isang napakasimple pero napakalalim na kasabihan mula sa isang kilalang tao sa mundo ng inspirasyon at espiritualidad, ang Dalai Lama. Sabi niya, the purpose of our lives is to be happy. Wow! Simpleng-simple pero ramdam mo agad ang bigat ng mensahe. Kaya naman, samahan niyo ako at talakayin natin kung paano natin maisa sa buhay ang aral na ito. Ano nga ba ang kaligayahan? Kung tutusin, iba-iba ang sagot ng bawat isa. Para sa ilan, ang kaligayahan ay nasa mga simpleng bagay. Isang mainit na tasa ng kape sa umaga, tawanan kasama ang pamilya, o simpleng paghinga ng sariwang hangin. Para sa iba naman, ito ay tagumpay, mga pangarap na natutupad o pagkakaroon ng kasaganahan. Pero alam niyo ba, ang kaligayahan ayon kay Dalai Lama ay hindi lamang tungkol sa mga bagay na nakikita o nahahawakan. Ito ay nasa ating pag-iisip at puso. Ang kaligayahan ay isang desisyon. Oo, tama ang narinig ninyo. Hindi ito hinihintay lang. Ito ay pinipili. Kahit na nasa gitna ka ng problema o pagsubok, may kakayahan kang piliin ang maging masaya. Isipin mo ito, may isang taong may simpleng pamumuhay pero ang saya-saya niya. Meron ding sobrang yaman pero laging malungkot. Bakit? Dahil ang totoong kaligayahan ay nanggagaling sa pasasalamat at positibong pananaw. Narito ang tatlong simpleng hakbang na pwede nating gawin. Una, magpasalamat araw-araw. Pagmulat pa lang ng mata sa umaga, magpasalamat. Salamat sa bagong araw. Salamat sa buhay. Kapag puno tayo ng pasasalamat, mas naaalala nating mahalaga ang bawat sandali ng ating buhay. Pangalawa, hanapin ang kasiyahan sa maliit na bagay. Hindi mo kailangan ng marangya o mamahaling bagay na para maging masaya. Isipin mo yung mga oras na kumakain ka ng paborito mong pagkain, nakakakita ka ng magagandang tanawin o nakarinig ka ng tawa ng kaibigan mo. Ang saya, di ba? Ikatlo, ibahagi ang iyong saya. Alam niyo ba, ang pagiging masaya ay mas magiging makabuluhan kapag naibahagi mo ito sa iba. Minsan, simpleng ngiti lang sa kapwa ay nagdadala ng liwanag sa kanilang araw. Bakit mahalaga ang pagiging masaya? Ang pagiging masaya ay hindi lamang para sa atin. Ito ay nagbibigay lakas din sa mga tao sa paligid natin. Ang saya ay parang liwanag ng kandila. Kapag nagbigay ka ng liwanag sa iba, hindi mababawasan ang sayo. Mas lalo pa itong dadami. Isang hamon para sa ating lahat. Ngayong araw, subukan natin piliin ang kaligayahan. Pakinggan ang musika na nagpapasaya sa iyo. Tawagan ng isang kaibigan at kamustahin. O di kaya maglaan ng oras para sa sarili at gawin ang bagay na mahalaga para sa iyo. Mga kaibigan, tandaan natin ito. Ang layunin ng buhay ay maging masaya. Huwag nating gawing komplikado. Ang buhay ay parang regalo. Ito'y binubuksan natin araw-araw. Kung minsan may mga hamon, pero laging may dahilan para ngumiti. Salamat sa pagsama sa akin ngayon. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, lagi ninyong tandaan, piliin na maging masaya at maging inspirasyon sa iba. Ako ang inyong kaibigan at lagi akong nandito para sa inyo. Ingat at maraming salamat. Panginoon namin mapagmahal, maraming salamat po sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob ninyo sa amin. Sa bawat araw na dumarating, turuan niyo kaming makita ang kaligayahan sa mga simpleng bagay. Sa init ng araw, sa tawanan ng aming mga mahal sa buhay, at sa mga biyayang dumarating sa amin, maliit man o malaki. Turuan ninyo kaming piliin ang maging masaya, anuman ang aming pinagdaraanan. Bigyan niyo kami ng puso na puno ng pasasalamat at kagalakan na hindi nakabatay sa mga material na bagay, kundi sa pagmamahal ninyo at sa pagmamahal sa aming kapwa.
Naway maging liwanag din kami sa iba. Maibahagi namin ang kasiyahan na nagmumula sa inyo upang kami maging inspirasyon sa mga nangangailangan ng lakas ng loob. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.